Bakit mabenta tong expander? Tara, pakita ko sa inyo. Hi guys, good day. I'm MJ Pamintuan from Mitsubishi Pico Abad Santos. Papakita ko lang sa inyo itong Mitsubishi Expander natin na 2026 year model. Bibigyan lang natin siya ng isang full review para makita nyo yung unit sa loob at sa labas. Tara, samahan nyo ako guys. Bale, ito guys, mag-start tayo. Mag-start tayo sa kanyang taas, pababa, at tas left, tas right para ma-review natin ng maayos guys. Okay, ito, start tayo guys. Bale, dito sa taas niya guys, ito naman yung kanyang windshield guys. Ang windshield nga pala na expander guys is a sound insulating windshield na guys. Meaning nun is mas less noise na yung naririnig natin from the outside. Lalo pag nasa loob tayo na expander guys. Ayan guys. Next guys, ito tayo sa baba niya guys. Bali dito sa baba niya, makikita natin dito sa baba niya guys. Ito yung kanyang mga front fog lamps guys. Ayan. Pasay niya guys. Isang angat lang tayo ng onti guys. Dito makikita naman natin dito yung kanyang front grille design guys. Kung mapapansin nyo guys, sa lumang expander is iba yung front grille design niya. Kasi dito sa 2026, nag-improve si Mitsubishi guys. Mas pinalaki niya yung mga butas. Meaning, mas maganda na yung airflow niya compare sa lumang variant guys. Yan. Also guys, ito pa pinakamaganda kay Expander GLS. Expander GLS guys is equipped na rin siya ng multi-around monitor camera guys. So mas kilala natin sa tawag na 360 camera. Ito yung nasa harap niya guys. Ayan guys. Proceed naman tayo dito sa gilid niya guys, dito sa ilaw niya. Dito makikita natin dito sa bandang taas niya guys. Itong part na to guys, ito yung tinatawag na DRL, which is the daytime running light na expander guys. Ang nagagawa naman niya guys is more visibility, especially lalo pag kagabi. Also guys, visibility na rin kahit umaga. So dito naman sa bandang baba niya guys, itong baba naman niya guys, makikita natin dito is yung combination headlamp ni Expander GLS guys. Lahat ng ilaw na expander guys ay LED na rin. Ano ba ang LED? Ano bang kinaganda niya compare sa mga dating ilaw guys? LED guys is mas matipid na siya sa battery at the same time mas matagal na yung lifespan niya compare sa halogen na ilaw guys. Yan yung combination headlight niya guys. Pogi pa rin na expander guys, no? Sipin mo, naka LED na lahat ng ilaw, wala ka nang kailangan i-upgrade. Bali, after nyan guys, proceed naman tayo sa ilalim ng hood niya. Ano ba ang makina na expander guys? Papakita ko sa inyo. Tara. Eto guys, proceed naman tayo sa makina na expander natin guys. Ang makina nga pala na expander guys is a 1.5 liter Maybach gasoline engine guys. O with engine code na 4A91. Ang maximum power nga pala ng makina na expander guys is a 105 pedestal at 6,000 RPM at ang kanyang maximum torque naman is 141 Newton meter at 4,000 RPM. Bali, ayun guys, ang ganda ng makina na expander. Malakas na siya at the same time matipid pa. Marami nagsasabi na hirap daw iakyat ng Baguio pero based on experience ko naman guys, hindi naman, kaya-kaya niya naman. Also guys, dito sa under the hood niya, dito natin makikita yung kanyang ABS at yung EBD guys. Ano ba yung ABS at EBD? ABS guys is the anti-lock braking system at yung EBD naman is electronic brake force distribution guys. Under the hood guys, ito rin natin makikita yung kanyang battery. Bali ayun, kung mapapansin nyo guys, ang ganda ng makina na expander, hindi siya ganun kalaki, hindi siya ganun kaliit. Sakto lang siya guys. Ayan guys. Bali, tapos na tayo sa makina na expander guys. Proceed naman tayo sa gulong niya. Bali, ito guys, tapos na tayo sa makina na expander. Proceed naman tayo dito sa gulong niya. Ang gulong nga pala na expander guys is a two-tone alloy mags. Makikita nyo, two-tone siya guys. Napakaganda niya. Para sa akin mas maganda siya compare sa dating model na expander guys. Ayan guys. At ang kanyang braking system, makikita natin dito sa loob guys. Bali sa kanyang braking system, ang harap niya is naka-disc brake na rin to guys. At also, yung suspension na expander, kung makikita natin dito sa bandang taas, ayan, na-expand, ang suspension na expander, lalo na sa kanyang front, is a MacPherson strut with coil spring at stabilizer bar, guys. Ayan. Ang ganda ng suspension nito na expander, guys, nung nagamit ko siya, kasi hindi siya ganun katagtag, guys. Ang ganda niya i-drive. Ang sarap niya i-drive. Sobrang smooth niya. Bale, ayan, guys.
Proceed naman tayo dito sa gilid niya guys. Kung mapapansin nyo, itong ground clearance na expander guys is ang taas. Bali ang ground clearance niya is 225 mm guys. Bali 225 mm siya guys. Kaya alam ko na ba't number 1 sa Pilipinas to guys kasi ang taas oh. Kahit daan mo sa baha, hindi basta-basta aabutin eh. Lalo dito sa atin, bahain dito sa atin guys. Ayan. So guys, akit naman tayo dito sa bandang taas niya. Dito makikita naman natin yung kanyang side mirror guys. Itong side mirror niya guys, meron na din tong turning lamps guys. Ayan. LED na rin to guys. Ayan. Also guys, ang ganda na rin ng side mirror na expander kasi kung anong kulay ng body niya, same na rin ang kulay ng kanyang side mirror. Bali dito naman sa kanyang pinto guys, ito naman dito naman natin makikita yung kanyang keyless entry guys. Ito. Bali ano ba nagagawa na itong keyless entry guys? Meaning na ito guys is once na malapit sa kanya yung susi, kunwari hawak lang natin yung susi, hindi na natin kailangan pindot-pindutin yung susi para magbukas siya. Simple lang na hatakin lang natin siya guys. Ayan lang. Bali ayan, pagka hinatak natin guys, open na siya. Bali tapos na tayo dito sa gulong niya, pati dito sa pintuan niya. Pasok naman tayo sa loob ng expander guys. Bali ito guys, proceed naman tayo dito sa loob naman ng pintuan niya. Bali itong pintuan na expander guys, kung mapapansin nyo, napakaganda ng design niya guys. Kasi itong ditong part niya guys, soft pads na siya. Hindi na siya yung hard plastic. Hindi katulad ng ibang variant guys. Soft pads guys, mas komportable na siya, especially sa driver. Pagka syempre naangala yung driver natin, gustong ipatong yung kamay, maganda yung papatungan niya guys. Also dito sa pintuan niya guys, ito natin makikita yung controls para sa mga window. At also pagka nilock naman natin guys, yung pinaka unit natin, once na pinindot natin to, lahat ng pintuan natin is maglalak na. Once na pinindot naman natin to guys, mag-a-unlock lahat ng pintuan natin. At itong isa naman guys, once na pinindot natin to, hindi makokontrol ng kahit na sino yung bintana natin guys. Hindi maangat, hindi mabababa. Guys, pasok naman tayo sa loob ng expander guys. Pakita ko siya sa inyo, tara. Kung mapapansin nyo guys, dito sa kanyang seat material guys, pakita ko sa inyo. Ayan. Black fabric lang siya, pero high grade fabric siya guys. Diba? Sobrang ganda niya guys, sobrang ganda ng quality niya. Premium look na rin siya kung tutuusin guys. After naman yan guys, proceed naman tayo dito sa kanyang steering wheel guys. Ang steering wheel nga pala na expander guys, mapapansin nyo is a 3-spoke leather wrap na siya guys. Napakaganda ng steering wheel niya guys. Dito sa steering wheel niya guys, dito naman natin makikita yung mga hands-free switch niya guys. Ito. Paling kung ikaw nagda-drive, komportable ka magpalit-palit ng kanta, sumagot ng calls. Dito guys, sumagot ng calls. Tapos dito naman guys, pwede natin kontrolin dito yung volume niya. At the same time music, pag gusto natin i-next o kaya i-back. Ayan guys. Also guys, lahat ng variant nga pala na expander, sasabihin ko lang din sa inyo guys, is meron nga pala siyang tinatawag na cruise control guys. Ito. Gagawa ako ng other video guys kung paano ba paganahin yung cruise control na expander. Abangan nyo yun guys. Bale next guys, proceed naman tayo dito sa kanyang infotainment guys. Itong infotainment ni expander guys is a 10-inch smartphone link display audio guys. So mas tinatawag na SDA guys. Kung mapapansin nyo guys, ang laki niya na, no? 10-inch na rin kasi siya guys. Ayan. Bale itong SDA ni expander guys, equipped na rin siya ng wireless Apple CarPlay, wireless Android Auto, Bluetooth connectivity, USB port, tas AM FM radio. At also guys, pagka ginamit natin yung multi-around monitor, which is the 360 camera, dito rin natin makikita yan guys. Dito siya lalabas. Yan. Yun guys. Also guys, makikita nyo rin natin dito guys, kay expander naman guys, dito natin makikita yung kanyang controls for aircon system guys. Itong expander din na rin pala natin guys, meron siyang tinatawag na max cool sa kanyang air condition system. Meaning naman ito guys, once na pinindot natin to guys, is ibibigay naman ni expander yung pinaka maximum na cool na kanyang ibigay. Meaning sagad lahat to guys, sagad yung fan, sagad yung temperature niya guys. Ayan. Ayan lang naman siya guys. Also guys, next baba naman tayo dito sa kanya. Dito naman tayo sa kanyang transmission guys. Yan.
Transmission nga pala na expander, katulad na sabi ko kanina, is a 4-speed automatic transmission guys. Kung manual naman hanap nyo guys, meron din naman tayo na GLX manual guys. Gagawin ko rin na other video yon para mapakita ko rin sa inyo yung difference ni GLS at ni GLX guys. Also guys, dito mapapansin nyo guys, dito sa kanyang parking brake, ito naman yung tinatawag na electronic parking brake with brake auto hold guys. Bali makikita nyo yung parking brake na expander guys, hindi na siya yung mga makalumang parking brake na di angat di baba. Kumbaga electronic na rin siya guys. Ayan. Sobrang less hassle na rin siya, especially sa mga driver. Gagawin ko rin na other video guys yung iba pang features na itong parking brake ni expander guys, kasi may mga additional features din yan guys. Also papakita ko rin sa inyo guys kung paano ma-activate itong brake auto hold nya. Ayan guys. Next naman guys, dito naman tayo sa glove box na expander. Pakita ko rin siya dito sa inyo guys. Ayan, kung makikita nyo guys, kung tutuusin, laki rin naman ng glove box na expander guys. Siguro kasya dito mga 4 na bote. Hindi ko lang sure kung nakikita nyo guys, medyo madilim Yan, kung makikita nyo, balik kasya dyan mga siguro 4 or 3 bote, depende sa size nya guys. At oo nga pala guys, kung mapapansin nyo, di ko pala nabanggit kanina, kung mapapansin nyo dito kay expander natin guys, is naka horizontal axis design na siya guys. Ayan. Kaya kung ikaw yung driver or kahit passenger, mapapansin mo na mas malawak yung view nya compare sa dati niyang model guys. Napakalawak niyan guys, kumbaga parang nakapanoramic yan no. Kita mo. Ayan. Bali tapos na tayo dito sa kanyang driver side guys, saka harap na side. Next naman tayo dito sa kanyang second row guys. Pasukin natin yan. Tara. Proceed naman tayo dito sa second area niya guys. Tara. Expander ko, saka yung Montero. Bale ito guys, pagka unang-una nyong mapapansin dito kay expander, especially dito sa second row niya guys, kung makikita nyo, ang ganda ng headroom niya guys, ang lawak-lawak niya guys. At syempre, itong legroom niya guys, ang lawak din. Kahit matangkad or maliit na isasakay, komportable sila sa biyahe nila guys. Also guys, dito sa second row natin guys, meron din tayo dito ang tinatawag na USB type na charging port, or also meron din tayo dito type C na charging port guys, para syempre sa mga passenger natin, once na gusto nila mag-charge, meron silang charging station guys. Hindi ko lang sure kung kita guys, medyo madilim Bali tapos na tayo sa second row area ni expander guys. Bali proceed naman tayo dito sa kanyang third row area. Itong third row area ni expander guys is na-fold din to guys, at the same time naaangat din, para kung mas marami yung sakay natin guys, pwede siyang pang 7-seater. Ayan guys, makikita nyo guys, malawak pa rin tong second row area, ay third row area ni expander guys. Kasyang-kasya din dito kahit mga sino isakay natin, mga anak natin or kung sino man ay isasakay natin, komportable pa rin sila dito sa third row area guys. Yan. At the same time guys, meron din dito lagayan ng tubigan pagka syempre mga third row area natin na passenger, komportable pa rin sila, may lagayan sila ng tubig nila guys. Yan. Okay guys, tapos na. Fold ko lang ito guys. Ayan. Ayan guys. Bale yan guys, once na na-fold natin yan, makikita natin dito yung kanyang pinaka-compartment. Hindi ko lang mabuksan sa likod guys, kasi may unit na nakaharang sa likod. Ayan. Makikita nyo guys, ang lawak niya. Once na finold mo yan, pwede na natin lagayan ng mga gamit yan. Especially kung gagamitin natin for business, pwede rin natin dito ilagay yung mga gamit na mga dadalhin-dalhin natin guys. Also guys, ang kinaganda rin dito kay expander guys, once na finold naman natin tong second row area na expander guys, is magiging full flat na yung row natin guys. So itakas sa inyo guys. Ayan guys, kumbaga magiging ganyan siya. Full flat siya guys. Pwede tayong maglagay ng kama kung gusto natin mag-camping, ganyan. Pwede natin lagyan ng kama, magiging komportable pa rin tayo guys. Ayan. Bali tapos na tayo dito sa second row and third row area na expander guys. Proceed naman tayo dito sa likod niya. Pakita ko naman sa inyo yung kanyang ilaw guys. Bali ayun guys, tapos na tayo sa second row at third row area na expander. Proceed naman tayo dito sa kanyang likod na side. Makikita nyo, mag-start tayo sa taas guys. So makikita nyo, meron dito tayong antenna. Ito yung tinatawag na fin type antenna guys. Also guys, na expander nga natin guys, equipped na rin siya ng spoiler guys. With brake light na rin yan guys. Once na nagpipreno tayo, mag-iilaw yung spoiler natin. Ayan.
Bali, tapos na tayo dyan guys. Proceed naman tayo dito sa kanyang ilaw sa likod guys. Itong ilaw niya is a LED combination T-lamps guys. Ayan. Bali, combination na to guys. Ayan. Rear light, pati yung turning signal light niya guys, andito. Sama-sama sila dyan sa likod guys. Ayan. Bali, ayun guys. Ayun lang naman yung dito sa likod na expander. Wala na akong kailangan iba pang i-discuss sa inyo kasi for sure naman guys is nakita nyo na rin to sa labas at sa kalsada guys. Ayan. Medyo madumi lang yung unit natin guys, pero upon releasing naman is kina-car wash naman namin siya before namin ibigay kay client guys. Ayan. Bali ayun guys, tapos na tayo sa likod. Additional info lang din pala about dito sa fuel niya guys. Ang fuel tank capacity nga pala na expander is a 45 liters guys. Also guys, add ko lang din pala dito sa likod niya guys. Ang preno pala nito na expander sa likod guys is a drum brake. At ang kanyang suspension naman is torsion beam guys. Bali ayun guys, nakita na natin yung pinaka-expander natin, harap, likod, pati sa loob niya guys. Ayan. Bali may additional features lang din ako nasasabihin sa inyo kasi itong expander natin guys, may mga inad lang si Mitsubishi na kanyang safety features guys. Tulad ng meron siyang active stability control, meron din siyang active yaw control, at syempre meron din siyang hill start assist guys. Ayan. Kaya sobrang sulit na rin itong expander na to, lalo na ngayon sa market natin guys. Kung makikita nyo guys, sobrang gwapo talaga na expander guys. At also guys, meron din tayong mga color na available for expander guys. Meron tayong itong pinakamabenta natin na quartz white pearl. Meron din tayong gray metallic, red metallic, at yung green bronze metallic guys. Ayan. Itong expander guys, sa experience ko talaga sobrang comfortable niya at syempre, ang ganda rin ng kanyang takbo guys. Grabe, sobrang sulit na itong expander guys. At when it comes naman sa kanyang fuel consumption guys, ako makakasiguro kayo na sobrang tipid ng unit na to guys. Bali ayun guys, napakita ko na sa inyo yung unit natin na expander. Bali yun lang naman guys, maraming salamat sa panonood. Kung interested kang kumuha ng expander guys, tawagan mo lang ako sa number ko 0945-3728-623 o di kaya pumunta ka dito sa branch namin sa Mitsubishi Jose Abad Santos at hanapin mo lang ako, MJ Pamintuan. Ayun lang guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod natin na unit review, ayun lamang guys. Comment nyo sa baba kung ano yung mga unit na gusto nyong i-review para mapakita ko sa inyo guys. Ayun lang, maraming salamat guys. Kita-kits tayo sa release!